Isa po sa kinalulungkot ko ay wala pong gano'ng nagseseryoso whenever we talk about the end times. Dahil kanina lang po may nagkwento po sa akin that whenever they're talking about end times, nangyari po kasi ito bago bumagyo. Sunday din po, afternoon daw. Bumibili sila sa tindahan. May nagsabi doon na, yan, the Lord is, kumbaga kinakalbit na kayo to remind you na kailangan maniwala na tayo kay Lord Jesus, ganon-ganon. Yung respond ng mga tao would be not so good. Parang yung iba, parang piniloso pa yung nagsabi. Yung iba naman naniniwala pero parang they don't take it seriously. Pero yung isang mananampalataya sabi niya, because of the Lord Jesus, my house, kasi yung bahay po niya, sinasabi niya, hindi naman na ganun katibay, may kalumaan na, but because of Jesus, the Lord Jesus, my house will be protected. At nakaraos nga pong bagyo, protected yung bahay po niya. Wala pong hiyerong naalhis. Nakakapagtaka ka niya, alam ko hindi masyado matibay yung pagkakapako ng mga ito. And yet, may isang pako, walang nakalas, palakpakan ng Panginoon. Kanina kwento niya, nasa Chowking kami nagla-lunch. So ito pong gusto ko po sabihin po sa inyo. Mangyayari po talaga ang nakasulat sa Biblia. Ako, maluha-luha na ako nagsasabi, mangyayari po yan. Seryosohin nyo man kay hindi, it's up to you. Minsan may mga comments pa ako natatanggap dito, baliw, ganun sabi sa akin. Magpatingin na raw ako sa mental. Well, pagbibigyan ko po kayo. Okay? Magpapatingin ako sa mental, pero tiyak wala sila makikita sa aking isip. Dahil makikita po nila dyan ay pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya sa katotohanan ng Diyos. Nakasulat sa Biblia, walang ibang scripture na makapagpapatunay ng mga katotohanan niyan maliban sa Biblia. Salita ni Jesus. Ito pong sasabihin ko po sa inyo. Those who mock, those who mock Christianity, Jesus Christ, and His truths, magagaya kay Noe. Or should I say dun sa, just like in the days of Noah, no? Nagbigay ng babala ang Panginoon to tell the people through Noah. Pinagtawanan si Noah. Noah, kay ganda-ganda naman ng panahon, nagkagagawa ka ng kung ano-anong kabaliwan. Yeah. Okay. Until, sabi ng Biblia, nasa 2 Peter yata ito, until dumating yung baha, no? Ayun, wala na. And ang maganda pa nito, nakalagay dun sa Bible, at isinara ng Panginoon ang daong. Makinig pong mabuti. You know what's very important? Because Panginoon mismo ang nagsara. May ibig sabihin po yun. Kasi pwedeng, at isinara ni Noe, yung daong o yung arko. Hindi. At isinara ng Panginoon. Panginoon ang nagsara. May meaning po dyan. That's why when you read the Bible, tingnan mo yung mga word. Very deep word. Okay? Ngayon, ano ang parallel nito? Yung nagtatawa ang mga tao, parallel po yun. Ibig sabihin, ano yung kapitulad? Parehas, nagtatawa na ng mga tao. Ako ilang beses ako napagtatawanan. Baliw daw ako. Siguro, pati kayong mga nakikinig dito, pag naraman nilang nakikinig dito, baliw din kayo, sabihin. Oh, fine. Maging baliw kay Kristo, okay lang. Di ba? Sabi. Ano pa? Another parallel, saan ba gawa? Anong yari ang daong o ang arko? Anong yari ang daong o arko? Ano? Kahoy. Anong yari ang krus? Kahoy. Parallel yun. Pero itong higit sa lahat. Parallel ito, may kaibahan lang. Saan lumubog ang arko? Ha? Saan lumubog ang arko? I should I say, saan pinaandar ang arko? At saan lumubog yung mga tao? Ano ba yan? Yung arko lumubog, oh? Sorry. Presence of mind. Saan lumubog yung mga tao ng panahon ni Noe? Sa baha. Amen? Pero nagkaroon po ng rainbow that time at ang sabi ng Panginoon, hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan nitong baha. Pero nakalagay naman po sa Bible. Pero, gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng apoy at asupre. Ayun naman nakalagay susunod. Sa makabago. Hindi na sa baha, sa asupre na. Makinig pong mabuti.
Ngayon, yung mga nagre-reject sa gospel, saan sila pupunta? Dagat? Hindi. Dagat-dagat ang apoy. I want to tell the truth here. This is not a compromise channel. Okay? Tawa pa more? Baliw. Ba't baliw daw kami nangangaral? Fine. Tandaan nyo, kung ano yun, mga sulat doon, parallel yan. Diba? Oh. Saan lumubog yung mga tao nagtatawa kay Noe? Doon sa baha. Saan naman pupunta ngayon at lalango yung mga tao nagre-reject sa grace ni Jesus, sa biyaya niya? Doon sa dagat-dagatang Gehenna or apoy. Parallel po lahat yan. Hindi po yan nagkataon lang. Parallel yan. We really need to take good care of our mouth. No, we cannot just comment anything like that. Hurtful doon sa tao na nagblablag. Pero sa akin, pinababayaan ko lang po, it's not good. We really need to take our actions. If it's, kung nagpapakilala kang Kristiyano, you commented just like that, I mean, oh my Lord. No. Ano yan? Sabi mo, Kristiyano ka, pero ganyan ang mga comments mo. Is it so? Kristiyano ka nga ba ganun ka mag-comment? I hope hindi Kristiyano yung nag-comment niya sa akin. No? Ay, amen. Okay, yun lang po gusto ko pong sabihin. Those, yung kanina nga, nakaka-alarma. Hindi nila tinitake serious. Okay. Babagyo na po nun, ha? Walang pakialam talaga. Okay? So, iba na ang ano ng mga tao. Yan na ba nangyari sa mundo ngayon? Naging high-tech tayo, naging... Sorry po. Naging sa technology, yes, masyado tayong high-tech. Diyan ba tayo dinan ng ka-high-techan natin? Maging ano tayo, maging hindi tayo magandang makiusap, gano'n, parang dadaanin mo pa sa kabalustugan ang ano mo, pagtrato mo sa Lord. Ganyan na ba mga tao ngayon? Anong klaseng generation ito? Again, just like in the days of Noah. God bless po.